tanong, bakit konti lang yung magiging anak ng kanyang inahin? Sa unang parity is 10 naman. So, nasa lahi ba daw po yung problema? So, nang una pwedeng nasa lahi. Yan, pinakaano po talaga dyan is yung kondisyon ng inahin. So, ito guys, tandaan po ninyo, konting idea lang, based on my experience. Na-experience ko rin yan nung mga panahon na hinahanap pa natin yung kasagutan. Yun, nangangapa pa tayo pagdating dito sa ganitong negosyo. So, napakahirap po talaga ng pag-iinahin, sa totoo lang. Mas madali pang mag-alaga ng patining tapos ibibenta compare sa mag-inahin. Sa inahin po talaga dapat 100% focus ka po talaga. Dahil kapag hindi, kunting mali mo lang guys, back to you. Babalik sa atin yung pagkakamali. Makikita sa resulta ng ating mga inahin. So sa inahin natin ngayon guys, yung mga baboy na napaka-hybrid na po. So napaka-sensitibo po nila sa temperatura, sa pagkain, pagkulang sa tubig, sa gamot, pag bagong panganak. So, ang dami po talaga dapat isa lang at dapat yun ang alamin natin. Kasi ako dati, na-experience ko rin yan, nagtataka ako bakit ganun na lang. So hinahanap talaga yung sagot guys. Kasi nga, hindi biro mag-inahin. Hindi, ito tandaan nyo guys, kapag nasa larangan kayo ng pag-inahin, pagbababoy, daig nyo pa yung doktor, engineer, lahat na ng course siguro nandito na. Paano ko nasabi? Unang-una, sa pag-iinahin, nagiging nurse ka. Hindi ka lang nagiging nurse, doktor ka pa. Diba? Pag, teka lang, dumudumi. Yan, so paano ko nasabing daig mo pa yung doktor dito? So, ganito yan, caretaker ka pa. Lahat na guys, nandito na. So una-una sa inahin, siyempre nakamonitor ka lagi. Kapag halimbawa naiinitan, so gumagawa ka ng paraan para maibsan yung init at ma-relax. Pinapaliguan mo, nilalagyan mo pa ng electric fan. Sa pagpapanganak, ikaw yung nag-aalaga sa mga biik, ikaw yung naggagamot. So, di ba napakahirap? Tapos, yun, ikaw nagpaplano, lahat ikaw. Ikaw ang caretaker, ikaw ang boss. So sa'yo talaga lahat guys. Kaya dapat dito malawak talaga yung ano mo. Malawak talagang kaalaman mo dito. Kasi pag hindi, problema lang talaga guys. Sablay po talaga. Hindi ka talaga tatagal dito. Lalo na kung yung mga inahin mo is lagpas na 5. Sa isa okay lang, pero isa nga lang na inahin mo, may problema ka pa kasi nagkakaroon ng problema. Ang baboy kasi ngayon guys, hybrid. So napaka-sensitive po talaga nila. Kaya kapag hindi mo naibigay sa kanila yung pangangailangan nila, talagang magpapakita sa'yo ng mga sakit, ng mga problema. Kung dahil salita, magpapakita sa'yo ng problema. So dapat po talaga yung management natin, i-improve natin yung kaalaman natin. Talagang lalawakan po talaga natin. Tapos pasensya, lahat na guys dito, nandito na lahat. Ito yung napaka-full of challenge na negosyo. Pero kapag nakakabisado mo naman, yun, naging madali na lang sa'yo. Pero yung pagod, puyat, hindi talaga nawawala yan. Yung stress hindi din nawawala yan. Kasi nga, lalo na kapag may mga biik. So, dapat may mga program ka po talaga yan. Dapat may program sa inahin, may program sa biik. Kasi pag wala, kung pag ano ka lang pag wala, hindi mo alam kung ano yung saan ka magsisimula. Sa totoo lang, hindi mo alam. Nangangapa ka lagi. Kaya nga ibinahagi ko sa inyo lahat ng meron akong program, meron akong feeding guide. Yung sa feeding guide, napaka-importante. Ginawa ko sa sarili ko yan, guys. Lahat yan. Talagang sinaliksi ko yan, ini-experiment ko yan. Ginawa ko lahat yan. Pinag-aaralan ko lahat. Actual mismo dito yan. Dahil wala po tayong ibang maasahan kundi sarili natin pagdating dito. Kahit pa sino dyan, humingi ka ng tulong, walang magbibigay sa'yo ng complete information. Talagang pagsisikapan mong matutunan yan. Trial and error. Bago mo matutunan yan, guys, ang dami-dami mong pagdadaanan. Ako ibinahagi ko sa inyo na ganun lang kadali. Sa inyo bang mga vlogger dyan na step by step, simula makapanganak, lahat ibinabahagi ko. Wala akong tinatagong sikreto sa inyo. Ibinabahagi ko sa inyo lahat yan. Hindi lang, ang purpose ko naman sa pagbabahagi is, hindi ako nag-iimbak ng kayamanan dito sa mundo guys. Dahil alam ko temporary lang buhay natin dito. Kahit paano, nag-iimbak ako, alam nyo na, yung pagdating ng panahon ng paghuhukom kahit gusto natin na sa pangalawang buhay, spiritual, yan yung pinaka-purpose ko talaga. Hindi po talaga yung, yan, sa pagtulong po talaga yung pinaka-purpose ko. Kaya kung, yan, ibinabahagi ko lahat yan. So sa tanong, yan, pwedeng sa inahin, pero sa inahin mga 10% lang yung ganyan, yung mga ganyang problema, mga 10% lang na sa lahi, sa genetics. Pero ang pinaka-problema po talaga yan ay nasa atin. Nasa atin kung bakit ganyan, kunti lang yung anak. Nasa atin po ang pagkukulang yan. So unang tanong, naibigay mo ba sa inahin kung ano yung pangangailangan? Unang-una, kapag dumalaga pa lang, sa 6 months, dapat nakapagbigay ka na ng parvovirus vaccine. So yun ang number 1 na virus na laging tumatama sa inahin kung bakit nagkakaroon ng reheat, abortion, mummified. Yan, virus po yan. So kailangan po ng vaccine yan. So ang vaccine naman is binibigay yan 6 months or before ma-EI, dapat nakapag-vaccine ka na. Vaccine ka naman ng parvovirus vaccine, parvusing yung naalala ko guys yung naibigay ko sa mga inahin ko. 6 months pwede ka na magbigay, tapos mag-booster shot ka after 3 weeks. Tapos ang interval nun, every panganak na. Yan, doon sa dumalaga po yun. Sunod, kapag na-EI na, nabuntis na, ini-EI mo na yan. Yung pag naglalandi, nasa tamang timing din po yung pag-EI. Dapat sure ka na yung similya, isa din sa dahilan yung semen na hindi active yung mga sperm doon na ibinibigay mo. So pwede yon. Pangalawa, yung inahin mo baka wala sa kondisyon, hindi mo napapansin, hindi talaga mapapansin natin yung sakit ng inahin. Tsaka na lang natin malalaman na may sakit kapag nagpapakita na ng sign. So mahaba to guys, tsagaan nyo lang. Kasi ano naman to for idea. Sa feeding guide,
napaka-importante yung feeding guide guys. Kasi nga tayo, mawain tayo sa mga inahin kapag alam mong kulang yung kinakain niya, dahil mawain tayo, dagdagan natin yan. So hindi po dapat ganun. Dapat meron tayong sinusunod na feeding guide. Kung ano lang yung sukat sa isang araw, yun lang po ang ibigay mo kahit manghingi man yan o manghingi na manghingi yan, huwag kang papapadala dahil yan ay isa sa dahilan na yung pagbubuntis na ay maaapektuhan. Yun. Yung temperatura sa kulungan po ninyo, tingnan po ninyo yung kulungan ninyo, baka sobrang init, tapos napapansin nyo sa inyong inahin, hindi kayo nakamonitor, may initan na pala. So, nai-stress yan. So, ang number one na makapagbigay ng problema sa inahin, stress. O kahit sa tao, stress. Ang ganda lang sa tao kasi nga, stress ka, may magagawa ka ng paraan. O sa mga inahin, hindi na makapagsalita yan. So, dapat nakamonitor ka. Dapat galawan pa lang, makikita mo lang, ang ano lang sa atin sa mga alaga natin is yung panlabas na reaction yung panlabas na sign lang saka tayo gagawa ng ano. So, dapat naka-maintain yung pagiging naka-maintain yung management mo talaga na naka-focus ka lagi sa inahin. So ang dami po talaga guys. Sunod yung sa pagpapakain. So, tandaan nyo guys, yung pinapakain natin, yung pinapakain po natin, napakahalaga yan. So ako experience ko mismo ilang beses guys ilang beses ako binibigyan ng feeds. Bumibili ako ng feeds sa mga agribit. Kahit stock na sa kanila, para lang hindi sila malugi, ibinebenta nila yan kahit wala na, kumbaga, hindi na pwede ipakain yung feeds. Yung iba nga inahalo pa sa bago yung luma. So kahit gagawin nila yun, makikita at malalaman natin yung kung hinaluan o hindi. Dahil kabisado na natin. Dapat kabisado na natin Ako nga kabisado ko na kung may magbago sa feeds Kung may magbago sa paggawa ng feeds. Kabisado ko na yung anong kulay, anong amoy ng feeds So para sa tulad nito guys. Ito example. Ito binili ko. So pagbili ko nito, pag bukas ko, buksan natin para malaman natin. Mahaba to guys For idea naman ko. So buksan natin. Ito nabili ko. Pagtingin ko pa lang sa loob, pag ganun ko, ito sablay to. Luma na tong feeds na to, hindi na pwede pakain to. Dahil pag ipakain to natin sa ating mga alaga, unti-unti pong nilalaso natin yung ating mga alaga. Kukuha akong konti dito. Ayan yung pinakita yung kulay. So hindi ko na pinapakain to guys, yung luma. Kasi nga, papatapa ko na lang sa manok. Ayan guys Klaro ba? Tayo. Ang dilim. Teka lang. Ayun dito. Ayun, iba-iba. Ang layo ng kulay Ang layo. Ito yung luma, ito yung bago. So hindi naman kasalanan ng yung gumagawa ng feeds. Ang kasalanan nito, yung mga agribit na matagal ng stock, hindi na i-dispose kagad-agad, na-i-stock sa kanila. So hindi ko, siyempre, alam na natin yung mga ganyan Ang layo guys ito talaga, papatapakan sa manok ko, ito sa mga beef. Yan, ang baga, wala na, hindi ko na papakain yun. So sa feeds, napaka-importante guys, dapat laging fresh. Fresh naman yung ginawa yung feeds. Ang problema kasi pagdating sa store, nai-stock lalo na kapag yung mga store na hindi marunong, walang care sa mga customer, hindi marunong kumantsa kung ano yung dami na kanilang in-order, nai-stock sa store yan. Napakatagal na yan dyan. So dapat sa feeds, bago mag 3 months, na-dispose na lahat yan, inipakain na yan So based on my experience sa mga stock, dapat 3 months, hindi lalagpas sa 3 months, dapat nai-dispose na yung feeds. Kasi nga, katagalan sa feeds, nagiging poison yan kapag sobrang tagal na. Lalo na pag mga, hindi yung temperatura, yung storage, hindi maganda yung storage. So ang feeds din, ang life ng feeds, depende din po sa storage. Yun. So, pag magandang storage, yung may temperatura din na kailangan guys yung feeds kung saan mo nilalagay para tumagal. So ganun po yun. So ingat po kayo pag bumili ng feeds. Kasi kaya nga ako guys, ako yung binibili ko kasi yung open sa labas. Kapag yan, ay expose na yan Tapos nakikita nyo sa labas lang ng mga agribit, open yung bags. Okay lang yan, mga ganyan, kung mga bago. So kadalasan kasi yan, may mga halo na, luma na. So hindi ko sinisiraan yung napapansin ko yan dahil alam ko kung anong yung mga galawan dyan. Kung baka experience na rin, kaya nakikita ko yung mga pagkukulang ng mga ganyan. So yan, sa pagpakain. Sunod, yung pagdi-disinfect. Baka puro na bakterya, yung inahin natin, lalo na yung kainan ng mga inahin, di ba, habang tumatagal ka nagpapakain, nagkakaroon ng mga dikit na feeds na tira-tira yan. Pag yan nakakain ng bakterya, isa rin yung sa dahilan na mapiktuhan yung pagbubuntis niya. So masisira yung mga biik, doon nakukuha yung pagiging mummified, pagkakasakit. So yun po, ang dami po talaga dapat sa langalan. Sunod, yung buong kulungan natin. Kapag open, pinapasukan ng mga hayop. Ako guys, natuto na talaga ako dyan. Kasi open lang noon, open. Marami akong manok, marami akong aso. Yan, so open to. So panay laging may problema sa babuyan. So yung mga langaw nakapasok. Langaw number 1, carrier ng virus, bakterya, mga kahit anong hayop, lalo na manok. So huwag na kayo magtaka kung open yung kulungan nyo, tapos iba't ibang hayop na pumapasok, tapos lang nagkasakit yung mga alaga nyo. Huwag na kayo magtaka dahil nasa atin talaga ang problema, yung management natin at yung kaalaman natin. Kaya nga ibinabahagi ko sa inyo lahat. So kapag may kulungan kayo, lalo na sa mga inahin guys na pa-sensitive, okay lang sa mga patining dahil matitibay yan sa malakas ang resistensya niyan sa patining, hindi basta-basta nagkakasakit yan. Pwera lang sa mga virus, pag naman ng virus, ouch. Pero dito sa pag-iinahin, napaka-sensitive. Kaya nga binalot ko na yan guys, buong kulungan ko ng net. So, nung ginawa ko lahat yun guys, yung in-improve ko, less ang problema po talaga. Saka tandaan po dito, sa pag-iinahin, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay paldo po yung maramihan kung mag-anak yung inahin. Meron talagang panahon na may konti, pero dapat yung konting anak, bibihira na lang yan guys. Pag maganda yung management mo, bibihira na lang yan. Katulad ko, so yung kay F1, yung nanganak yung isa, ay dawan. So aminado ko guys, may pagkukulang po talaga ako doon. So una doon sa pagpapakain,
wala talagang ano doon, na sumablay talaga ako doon kasi nga napakain ko yon ng sobrang lactating. Kumbaga hindi tama yung pinakain ko, dapat distating ko, pinakain ko na ibang feeds dahil nga nanghihinayang ako. So hindi talaga wala dapat. Tapos yung pagpapakain ko pa sa kanya, dahil maingay yun, hingi ng hingi. So inadagdagan ko yung pagkain para lang tumahimik. So doon nagkakaproblema ako. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung ano lang yung sukat na feeding guide, yun lang po talaga sundin. Yung temperatura. So yun po. So konting idea lang na napakahalaga, napakahaba nitong video guys. Pero malaking tulong sa inyo to dahil may matutunan po talaga kayo sa sinabi ko. So sa tanong ni ma'am, yan. Una-una sa similya, sa lahi, sa management po talaga, sa management. At sa feeding guide, importante yan. Tapos hanggat maaari magdagdag tayo ng food supplement kapag pagbubuntis pa lang ng inahin. Tulad ng mga calcium, minerals, yan, vitamins. Yun po ang karagdagang food supplement sa ating pagbubuntis ng ating inahin. Dahil hybrid po kasi. Kaya kailangan natin ng karagdagan mga pampasigla, pampalakas, pampahilti, pampalusog ng ating mga inahin. So yun po, sana nakatulong sa inyo. Maraming salamat.